Magandang araw mga ka-Hilux. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung magkano ba yung maibabayad ko or magagastos ko sa pagbili nitong Toyota Hilux G 2021. So, una muna, ang SRP nito nung time na binili ko siya is 1,295,000 pesos. So, ang aking transaction ay nag 50% down payment ako at 3 years to pay, so 36 months. So ang 50% ng SRP niya is 1,295 million divided by 2. So dapat ang magiging down payment ko ay 647,500, which is the 50% ng SRP. Pero dahil may promo or discount yung kasa nung time na yon, ang naging down payment ko na lang is 350,000. So sa down payment pa lang nakatipid na ako ng 297,500. So i-compute naman natin yung monthly amortization ko for 36 months. So ang monthly amortization ko is 24,341. I-times natin siya ng 36 months, which is equivalent to 3 years. Ang magiging total na monthly amortization ko for 36 months is 876,276. So i-add natin dito yung down payment ko, which is the 350,000 pesos. Ang magiging total na bayad natin sa pagkuha nitong sasakyan is 1,226,276. So nakadepende na sa inyo kung maniniwala kayo sa akin pero na hindi ito nakaabot ng SRP, pero ito talaga yung magiging kabayaran ko, or ito talaga yung maibabayad ko sa pagkuha ng aking unit. So i-minus natin yung SRP niya, which is 1,295,000 pesos. So meron pa tayong 68,724 bago umabot sa SRP. So ito yung natipid natin. Maski ako nung una hindi ako makapaniwala na hindi aabot sa SRP yung may ibabayad ko para makuha ko tong Hilux na unit ko. Pero nakuha ko na. Tapos yung down payment ko is 350,000 lang at yung monthly amortization ko is 24,341 lang. So talagang maniniwala talaga ako kasi yun lang talaga yung magagastos ko. Bale, yung natipid kong 68,724, pwede ko na siyang magamit sa mga PMS dahil wala namang libreng PMS tong sasakyan natin nung kinuha natin siya. Kaya kung bibili kayo ng sasakyan, huwag kayong maghihiyang mag-inquire. At ma-advise ko lang is kung bibili kayo, mas maganda kapag mas mataas yung down payment nyo, tapos mas shorter yung duration nung pagbayad nyo nung sasakyan nyo. Dahil syempre habang tumatagal yung pagbayad nyo or yung pag-loan nyo, syempre mas marami rin yung interest na nakukuha nila sa inyo. Mas mataas yung mababayad mo sa pagkuha ng unit mo. So yun ang ginawa ko, 50% down payment tapos 3 years to pay lang.